When you watch in the morning, you have Good Vibes with Joshua Saldana. When you watch in the evening, you have FNL. When you watch in the news, you have STN FM Round Clock. All these shows are dedicated to you on STN FM. Ito ang Good Vibes sa araw na ito. Ako po ang iyong Joshua Saldana para tunghayan ang unang yung topic for today. Ang ating Good Vibes with your new refreshing logo na. So, alam niyo na, kita niyo na sa pinaka-prior na part. Yung sa intro part, yan. May nalaking pagbabago sa ating logo ng Good Vibes. So, parang apat na ata, yun. Kasi from white to yellow and red, parang kulang na lang yung blue, kasing kulay ng watawat ng Pilipinas. Pero ngayon, parang color na ng candy, di ba? Color ng candy. Parang coinciding siya sa summer season eh. Yung Good Vibes. Tapos, ang design niya is parang ano siya, unique siya, hindi, parang maganda lang. Kasi ang background, ang nagustuhan ko is parang ang background niya is parang color ng candy. Parang may red, may yellow, may peach, may pink, di ba? Pero ayoko yung pink. Pero gusto ko yung red. So, napansin niyo sa logo, may malaking pagbabago. Pero retain pa rin ang ating pagsamahan natin sa Good Vibes. Yan. Dahil dito, for now, alamin na ano yung pinaka-favorite sa mga beach lovers. Ang ating topic of the day is walang iba kundi ang ating favorite summer season. Napansin niyo kung bakit iba ang favorite nilang winter kasi malamig, gusto sila mag-play sa snow, pero unfortunately, walang ganyan sa Pilipinas. Why? Kasi dapat ang Philippines dapat is nakalagay siya sa mga north, pataas, malayo sa equator para tayo maka-experience na so. Pero hindi natin makontrol yung geographically kasi hindi natin gagalawin yung continent, 'di ba? Napansin niyo? For how many years, 'di ba? Million ata yung fancy niyo yung pinakamalaking continent, yung wala pa yung Asia, wala pa yung America, wala pang Europe, 'di ba? Pangaea. Yan. Parang nandyan pa yung pinag-isang isla, kasama ng isla sa Pilipinas, China, Europe, America. Yan, pati Malaysia, yan. Pero for gradual, for how many years, yan, nag-broke apart yung Pangaea. Hanggang tuluyan, ganito ang itsura sa ating mundo, di ba? Pahiwalay-hiwalay ang isla. Kaya yun. Dati is may Pangaea yung pinag-isaba, yung ocean at saka yung lupa. Lupa at dagat is parang kalahati lang. Pero yun. Pero di ba? Hindi tayo pinganak dyan sa Pangaea na wala pa yan, di ba? Pero in the modern day, yun. Yan po. Na-broke apart ang Pangaea. So, kaya nagkaroon ng hiwalay-hiwalay na bansa. Yung island countries like Indonesia, Philippines, Malaysia, Taiwan. Pero wala tayong border sa ibang country. But unfortunately, dapat sana expect na ang Philippines dapat nasa yung malapit po sa may poles. Pero malayo tayo sa poles eh. That's why malapit tayo sa equator. Kaya yun. From January to December, same pa rin ang length ng day and night. Tapos walang snow. Puro sun, puro rain. Pero may parang mag-uulan ng yellow, parang snow. Parang lamig, di ba? Parang hail, nag-uulan ng yellow. Parang akala nila snow. Yun. So, yung favorite nating season, yun, summer, 'di ba? Bakit kaya may summer, 'di ba? Kasi napansin niyo sa mga balita, 'di ba? Na marami ang nahihirapan dahil sa sobrang init. Dapat sana yung standard school year is dapat mag-start sa June and mag-end sa either late March or early April. Kasi dahil yan sa pandemic, tinan mo, sa August natuloy yung first day of school, then ang first day of school sana ngayon, ginawa ng graduation, ginawa ng recognition, parang baliktad na. 'Di ba?
first day of school ngayon man, pero ginawa nilang closing, recognition, graduation, etc. Yan. Kasi dapat kung wala sanang COVID-19, yun, sa April, ngayong buwan is pasukan na. Parang kasanayan kasi natin Pilipino eh. Pumasok sa school, first day of school sa June. Tapos ng school sa March or April. Yan. Di ba? So, bukod pa sa school, di ba? Tunghayan natin na ano ibig sabihin ng summer sa ating pagbabalik ng good vibes. At nagbabalik po ang ating good vibes. So, tunghayan natin ang kahulugan. Bakit tinatawag na summer? Ano kaya yung word na six-letter word na summer? Bakit kaya, di ba? Spring, summer, autumn, winter, di ba? Lahat ng season, 6 letters. Yung autumn, kadalasan fall, di ba? Sa pag-ikot ng 4 seasons, pero sa atin is summer lang, parang mas matindi pa sa summer. Kaya mainit sa equator, parang in the tropical countries. Hindi lang Pilipinas, pati buong ibang pang countries na malapit sa equator, like Malaysia, yun. Pero kung nakatira ka sa mga Americas or Japan or kahit ano, pwede sa Norway, sa North Pole, sa Antarctica, ma-experience mo yung snow mismo. Pero favorite nila ang winter. Parang hindi na kailangan pumasok sa ref para mapalamig. Hindi na kailangan sumunta sa aircon para mapalamig. Pero dito sa Pilipinas, kaya yun, lagi na nag-aircon. Kasi walang winter. Pero ang advantage kasi, kung winter is di na kailangan ng aircon kasi kung may aircon ka, parang gasto ka sa electricity bills. Diba? At saka hindi lang electricity bills, makakasira pa sa environment. Yun. Di ba kadalasan sa mga aircons, makasira na ng ozone layer. Pero dinesign nila yung eco-friendly aircons para ma-operate mo, hindi siya ma-harm. So, at saka masira sa environment natin. Kaya yun, chlorofluorocarbon siguro ang dahilan. Yan, sa science, di ba? Pati ref. Yan ang mga cooling systems ba? Pero ang electric fan, okay naman. Pero ang problema, buga-buga kahit ng init. Hindi sila mag-generate ng cold. Pero napansin ninyo, kahit nag-electric fan ka, kung nagsarada mo yung mainit na room, di ba? Imbis malamig yung hangin, nagbuka siya ng mainit na hangin, di ba? Ganoon din sa mga kotse, napasok ka ng kotse sa sakyanan. Kung na-park mo yung kotse sa araw, di ba napansin ninyo? Bakit umainit ang aircon? Yun. Kasi yung aircon na sa loob ng kotse, kaya yan pala, nabilad na sa araw, kaya imbis na malamig na hangin, mainit na hangin ang aircon, di ba? Weird masyado, di ba? So, yun ang advice na huwag kayong mag-park ng kotse sa araw. Kung hindi magawa, buksan na lang yung bintana. Hindi lang ka ma-suffocate, pati, yun, ma-heat stroke ka. So, better, mag-car shade. Takpan mo yung kotse para hindi maarawan. Or, maghanap ka ng shadow na paparkingan mo para pasok mo, hindi yan maabuga ng mainit na hangin. Yan yung sa no. Pero advantage, makaka-enjoy ka sa mga favorite desserts like ice cream, halo-halo, yan. At saka mag-sunbathing, mag-swimming ka sa beach, yan. Yan yung mga pleasant day kung bakit love ng beach pag summer. Diba? Yun. So, beach is pampalamig siya na or swimming pool. Kaya yun. Ang dahilan ko bakit love nila mag-swimming pag summer. Para malamigan ng katawan ba? Kasi kung lagi ka mapapawisan, di ba? Parang gusto mo magpalamig bukod sa pagkain. Kasi yung tubig kasi is malamig. Parang ganun ba? Kung gusto mo mag-swimming, yan. Para ma-neutralize yung temperature ba? Sa sobrang init tapos ang lamig ng tubig, di ba? Na-neutralize yung body temperature. Kaya love nila mag-swimming sa summer. Pero sa winter, okay naman ang swimming. Pero problema, frostbite. Huwag masyado mainit kasi mapaso. Huwag masyado malamig kasi ma-frostbite. Delikado kang too much extreme temperatures. Dapat normal temperature lang. Tama-tama ang init at lamig. At saka huwag masyado mainit at malamig. Parang in a danger level na siya. So, kasi ang normal body temperature natin is 37.5. Diba? Yan, 37.5 degrees Celsius. Ganun din sa mga aircon, di ba? Bababa ang temperature, gusto mong palamig. At kung ayaw mo na malamig, kung
nagkukurog ka sa malamig, pwede taas ng konti. So, yan. At sa isa pa yung case, kung malamig ka, lagi kang umiihi, di ba? So, sobrang lamig. At saka yung mga bus, nagbabiyahe, di ba? Social ng aircon. Yun. Kung magbuksan sila ng bintana, parang hindi lang mainitan ka, kundi okay naman, pero mapasok ka ng fresh air. Pero ang disadvantage kung buksan mo yung bintana, kung hindi aircon ang sinasakyan mo, mapasukan ka ng alikabok, di ba? Lalo na sa mga may allergies, mga sinusitis yan, matrigger na tulad sa akin na may sipon, di ba? At saka isa pa, bukod pa dyan, yun, papasok ka na ng insekto at yan. Yun yung disadvantage sa magbuksan, pero yun, okay lang yan. Pero kung aircon, pwede. Dapat lang para, wala lang, para smooth ang biyahe, di ba? Lalo na sa mga layong biyahe, dapat naka-aircon para, yun. Pero kung sa may Baguio City ka, pwede ka na hindi na kailangan ng aircon. Pwede na buksan ang bintana kasi malamig ng hangin eh. Kahit hindi ka naka-aircon, para ka naka-aircon na may hangin, di ba? Parang mas malamig pa yun kaysa sa aircon yung hangin sa Baguio City. Pero unfortunately, malayo kasi yung Baguio eh. Lampas sa may Northern Luzon. So, may hanap tayo ng Baguio-like cities in your area. Di ba? Or mas better kung sa may Amerika, kung winter, di na kailangan ng aircon. May iba may aircon, may iba hindi. Pero problema, snow, mapasok ka sa ano. Pero, yun. Yan didiin natin. So, yun ang summer kasi, yun, pinakamainit at yun, para sa akin, pinaka-favorite ko yung summer at winter. Yan. So, tatalakayin natin ang ibig sabihin ng summer kasi naghalo-halo na ako sa ibang topic. So, sa commercial break muna tayo. So, nagbabalik po ang ating good vibes. So, di ba napansin ninyo, ano kaya ang big sabihin ng summer? Ito po yung warmest season of the year. Kung nasa Northern Hemisphere ka, sa June to August ang summer, pero baliktad. Kung sa South ka, winter siya. Kasi hindi lahat pare-pareho. Hindi pareho araw, hindi pareho gabi, kalahati lang. Diba? Kung daytime ka, tapos sa likod mo sa ibang parte, nighttime, di ba? Yan. Pero kung ganun din sa Southern Hemisphere, winter siya. Pero pag sa Northern Hemisphere, ano siya, malamig, mainit siya. Parang yun. Pero kung pagsapit ng December or Christmas, yun, baliktad. Ang summer nasa South, di ba? Summer of the North pag June. Summer of the South sa December. So, yun. So, yun. May didiscuss natin sa'yo, ano kayo yung 6 words? Saan na kayo nakuha ang word na summer season? So, yung summer is verang na-record siya sa mga year 900s. 900 AD ata. So, Old English, yun. Ang kalulugan is summer. Summer po ang Old English word ng season. Ito ay related sa Dutch Zoomer na si German Summer. Yan, si German Summer. S-O-M-M-E-R. Kaya, ang Sanskrit sama which means year. Yun. At isa pa, kasi nagustuhan ko yung season, Philippines, di ba? Kahit winter mag-beach, di ba? Dahil yan, walang winter. So, in an internet way, bakit kaya may walang summer sa Pilipinas? Walang winter, walang spring, walang autumn. So, let's explain sa internet. Pero sarili ko lang na-explain ko na, pero dito sa Philippines, yan. Is there summer in Philippines? Meron talaga. Kasi 'di ba? 'Di ba yung mga station ID sa mga kapamilya at kapuso, 'di ba? Bakit may summer is love, 'di ba? Pero unfortunately, walang summer season sa Philippines. Sa iba pang tropical climate country. 'Di ba? Parang mas matindi pa sa summer, 'di ba?
May tag-ulan, tag-init, di ba? Yan ang mga seasons na pahasan sa Philippines. Kasi bakit kaya yung mga station IDs nila, di ba? Summer season, sa mga sale, ganyan. Bakit sila magpunta ng dagat? Pero sa totoo lang, walang summer season sa Philippines ha. Kasi why? Yun. Yan lang. Wala talaga. Kasi malapit siya sa equator eh. Pero ang merong summer lang is sa mga temperate regions lang. Which is may, sa may Northern Asia, Europe, US, and Australia. Their summers are characterized by warm temperatures and dry conditions. At saka, may isa pang condition kung summer is, di ba napansin ninyo, mahaba ang daytime, maiksi yung day-nighttime. Pero sa Philippines, throughout the year, pantay-pantay pero may difference ang pagsikat ng araw at paglubog ng araw. Yan ang difference sa Philippines, 'di ba? Pero walang pagbabago sa length, 'di ba? Walang pagbabago kahit December, 'di ba? Hindi pa napansin niyo sa mga ibang countries. Ayan. Yung country daw, ayun. Pansin niyo pagising ng araw, bakit 4 a.m. sisikat ang araw? At saka yung paglubog ng araw, bakit 7 p.m. nandiyan pa rin ang haring araw? Pero sa Pilipinas, bakit pag sikat ng araw is banda mga 5 to 6? Tapos yung paglubog ng araw, bandang 5 to 6 din, mga 6:30. Simula na yung gabi, di ba? Yun. So yan ang mga ka-good vibes. Yun. Kaya naglagay sila ng daylight savings time, di ba? Paano sila makatulog, di ba? Maaga silang matulog, mga 7 p.m. Pero bakit nandyan parang hapon pa sa halip na gabi, di ba? Yun yung disadvantage doon. Parang hindi ka kailangan pa maghintay matulog ng late ng 9 p.m. para mag night, 'di ba? Kaya yan yung hassle kung doon ka sa ibang bansa mag-celebrate ng summer. At isa pa, yung summer, 24 hours ang daytime, 'di ba? Sa mga taga North Pole. Kasi why? Yung sun is nasa direct kaya tinatawag na summer solstice. Yan. Yun. Parang nag-mark na ang simula ng summer, which means yung tilt sa Earth is maximum. Then, di ba, napansin sa pole, di ba, na lagi nakababad sa araw. Kaya, walang gabi. Di ba? Nasa highest elevation. Di ba? Kaya tinatawag na midnight sun. Napansin yung kanta na Faithfully by yung sa Journey, yung Highway Run like a midnight sun. Yan. Ano kayong kalugan ng midnight sun? Tears so round and round. Yan, narinig ko yung midnight sun. Yung sa kanta na Faithfully. So, ano kayong kahulugan ng fate ng midnight sun? So, yan ang napasok ko sa word ko. Narinig ko yung word summer. Ang pumasok ko sa isip sa summer is beach vacations, kumakain ng ice cream, kumakain ng halo-halo, at saka isa pa, gusto na magpa-aircon. Yan. Yan ang napasok ko sa word na summer. Na, yun, gusto kong magligo mag-swimming sa beach, sa swimming pool. Yan ang pumapasok sa isip ko. Pag narinig ko yung word na summer, yan ang pumasok sa isip ko. Na gusto ko na magpunta ng beach, swimming pool, saka gusto ko kumain ng ice cream, yung pampalamig, pwede soft drinks. Yan. Yan para ma-neutralize yung lamig at init, diba? Kaya kung mainit ang panahon, nagka-crave sila ng malamig. Diba? Bakit kaya sa pagkain, bakit at sa inumin, bakit kaya why we crave cold in summer? So yun. Yun pala yan. In the warm months, nag-overheat yung body natin. Kaya yung cooling sensation dapat parang refreshing. Yung halimbawa, ice cream. Kaya lalo na sa mabata, para hindi lang para tikman yung sarap, para ma-feel yung lamig sa katawan, pati hindi lang sa bibig, pati buong katawan. Para refreshing ba, like uminom ng Royal, Coke, Sprite, di ba? Yun. Dapat refreshing. Okay naman mag-kain ka na mainit sa summer.
Pwede noodles, pero pwede din malamig. Pero ang noodles, 'di ba, instant noodles, yung mainit na ano, at saka yung luto, mga karinderya, 'di ba? Napansin niyo sa mga eatery, sa mga karinderya, sa Bulaloan 'yan. Sa mainit na sabaw, ganun. May soft drinks. Pero okay naman. Okay naman kumain ka na mainit sa tag-init at saka kumain ka na malamig sa tag ano. Parang kaya summer is hot, dapat may kumakain ka na malamig. Pero hindi lahat na lamig. Pwede naman kahit anong mainit man o malamig. Pero better malamig para ma-neutralize. Or pwede yung ulam mo mainit, pwede inumin mo malamig yung pagkain, di ba? So, yun. Yan ang pumapasok. Kumakain ng malamig, pumunta ng beach, at saka pumunta ng swimming pool. Yan ang pumapasok sa isip ko na word na summer. At isa pa, sa mga college, di ba? Tulad sa akin, bakit kayo nag-summer class? Para makahabol sa graduation, di ba? So, yun. Yan yung pumapasok sa word ko na summer. So, kayo dyan, kung ma-reveal ko yung word sa summer, yan. Isip-isip lang kung anong kahulugan ng summer. Summer is love, di ba? Sa mga Christmas Station ID, di ba? Be the best sa tag-araw, yung mga kapamilya station Christmas, I mean, summer IDs, di ba? Yan yung gusto ko. Summer station IDs sa kapamilya at saka Christmas. Yan yung pinaka-common. Yung summer is pang tag-araw, yung Christmas is parang winter, pero walang winter sa Pilipinas. So, babalik po tayo ang good vibes after this commercial break. So, nagbabalik po ang ating good vibes. So, yun. Napansin ninyo na mainit pag summer. Yun. Isa pa. Yun, supply ko. Kasi gusto ko na mag-supply. Parang feel ko yung mainit. Pero paminsan lumalamig sa ulan, di ba? Yun. At isa pa, kung sa summer, lagi tayong uminom ng tubig. Why? Para ma-hydrate tayo. That's why uminom tayo ng malamig para ma-hydrate. Kasi uso ngayon ang dehydration sa tag-init, diba? Kasi dahil sa pawis, naubusan tayo ng tubig. Kaya yun. Huwag masyado uminom ng tubig ha. Dapat uminom ka ng tubig na marami pero huwag masyado in a short span of time. Why? Para iwas mahilo sa tubig, diba? Para iwas water intoxication na delikado siya. Dapat dahan-dahan lang pag inom ng tubig. Diba? Yun. At isa pa, yung pumapasok ko sa word na summer is ano kayang word na summer? At isa pa, 'di ba? Yung pagsusuot ng sunglasses, 'di ba? Bakit kayo nagsusuot ng sunglasses? Simple, may sun. Kaya design ng sunglasses, 'di ba? Parang shade, 'di ba? Eyeglasses, 'di ba? Okay ng eyeglasses, pero paano na yung malabang paningin, 'di ba? Sumuot pa ng sunglasses, may eyeglasses pa. Or better, what if pinag-isahan natin yung sunglasses at eyeglasses? Parang kung ako makagawa ng invention, tapos lalo na sa mga taong may parang stigma or yung may parang ano yan, yung problema sa mata, yung katarata, di ba? Sumuot sila ng salamin or antipara, di ba? Yung mga graded glasses para makabasa sila, yung mga reading glasses. Yun, what if pinagsabayan yung kung makagawa ka ng invention na sa malabong paningin, pinag-isang eyeglasses at sunglasses. So, tingnan ko muna sa ha. So, yun. Tingnan ko muna sa yun. Yung invention ng all-in-one. Yun.
Pero walang ganyan. Or sa mga Pinoy, pwede isapaw yung eyeglasses at saka sunglasses, di ba? Lalo na sa mga mag-drive, di ba? Kasi kung mag-drive ka, yan, malaba yung paningin, you put your life at risk. Prone ka sa mga accidents. So, pwede rin sa mga Pinoy, habang sumusuot ka ng eyeglasses, pwede rin sumusuot ng sunglasses. Pero weird, di ba? Pero yan, may madiskarte na Pinoy na habang magda-drive, di ba? So, sobrang init. Kung gusto mo mag-sunglasses, yun. Or better, car shade. Para yung car shade na wag masyado madilim ha. Yung parang yung malaking sunglasses siya pero para di na kailangan magsuot ng sunglasses kung naka-eyeglasses ka. Yan yung car shade. Dapat wag masyado madilim. Yung tama-tama lang ng ano ba, yung parang sunglasses siya. So, sa harap, napansin ko, nakita ko sa L3 dati yung bakit may black film sa harap. Parang, yun mga drivers yan. Yun, sa tag-init. Kaya yun, hindi masyadong, di ba? Sa sobrang bright, para ma-weird ka sa sobrang brightness. Kaya kung mag-eyeglasses ka, parang normal ka lang. Parang hindi masyadong maliwanag, di ba? Yun. May pros sa cons sa summer, di ba? Ang pros sa summer, parang ma-feel mo yung happiness at saka yun. Disadvantage, ma-cause sa summer, di ba? Uso ngayon ang dehydration, di ba? Diarrhea, isa pa, heat stroke, sunburn, lalo na mag-swimming ka sa mainit, di ba? Sunburn, yung kaliskis sa likod, di ba? Kaya advice sa inyo na dapat maglagay ka ng sun repellent lotion before swimming para kahit gano'ng katagal, pero yun, para hindi ka mainitan, para hindi ka maluto. Yun. Saka isa pa, importante, huwag kayong tumingin direkta sa araw ha. Kung tumingin ka sa direkta sa araw, kahit ilang segundo, makakasira yan ang mata mo. It can harm your eyes. Kahit naka-sunglasses ka, discourage sa inyo na magtingin ka ng araw diretso sa mga scientists. Kung napansin ko, kung may eclipse sa summer, bawal pa rin. Why? Sobrang mainit, diba? Even though matakpan yung araw, yung sun ng buwan, yun, ma-feel mo yung brightness kahit madilim ang sky. Kahit parang gabi na. So, yun. Kahit solar eclipse man o hindi, dapat huwag kayong tumitingin direkta sa araw na walang protection sa mata. Ang pwede naman kayo gumamit ng film, yung dark film. Kung gusto mo tingnan yung solar eclipse, or gusto mo yung planggana na may tubig, kung gusto mo tumingin ng araw, mapa-eclipse man o hindi. Pero kung lunar eclipse, okay naman kahit walang, direkta lang man tingin kasi pansin niyo parang red moon lunar eclipse yan. Parang solar eclipse, yun, yung sun takpan ng buwan, pero yung parang rays ng sun makikita mo. Yun. Pwede ka tumingin pero dapat with precaution. Kasi makakasira yan ng mata nyo kung tumingin kayo direkta sa araw. Yun yung cons sa summer, di ba? Lalo na kung may eclipse, excited na tayo manood ng solar eclipse. Pero kung wala kang masisira yung mata mo. Dapat need a protection. So, yun. Yan yung tips sa summer. Kaya, uso ngayon ang sunny day, di ba? Be the best sa tag-araw. At isa pa, yung may another pa akong idea. So, kasi nag-expand ako ng 45 minutes. Pero, for now, hindi pa ko handa 45 minutes. So, commercial break muna tayo. So, we're back. We're back po sa ating good vibes na topic, which is all about summer. So, isa pa, yung Midnight Sun, yung kinanta ng parang faithfully. Kung ano kaya kahulugan ng Midnight Sun. Kita ko sa YouTube na kahit 12 midnight, bakit may araw pa walang buwan? So, tingnan natin yung Midnight Sun.
So, tingnan natin kung ano pa. Ano kayang kahulugan ng midnight sun? So, yun. The sun when seen at midnight kung nakatira ka sa Arctic or Antarctic Circle, which is North or South Pole, sa mga Norway, di ba? Sa Wikipedia naman, ang midnight sun, yun. Ito yung natural phenomenon, di ba? Parang daylight last for a whole day, di ba? Kaya sa North Pole, di ba, ang standard is 12 hours of daytime and nighttime sa poles, di ba? Yun. Sa mga poles, night, ano po, midnight sun. Yun. Yung midnight sun is parang hindi lulubog ng araw. Parang napansin nyo. So, yung midnight sun is natural phenomenon that occurs in the summer months in places north the Arctic Circle or south of the Antarctic. So, when the sun remains visible at the local midnight, yun. Kahit 1 a.m. pa, magdamag pa, makita mo pa rin yung araw. Pero, hindi mong sabihin na hindi ka matulog ha. Mag-find ka ng way para matulog ka sa midnight sun. Better close mo yung window para di mo araw. Para feel mo yung night time ba kahit walang night na totoo. Yan ang advice sa nakatira sa dyan. Kasi 6 days, 6 months of daytime, 6 months of nighttime. Yan. Parang hindi pantay-pantay, di ba? Sa mga nakatira sa North or South Pole. Yun. At isa pa, yun. Napansin ba mga 11 p.m. yan sa may Neva River sa St. Petersburg sa may Russia. Sa may Russia. Second largest city. Dahil lang sa mga nakatira sa Russia ha. Yun. Ma-feel mo yung sa may northern Russia banda. Sa Malano sa Pawanorte. Napansin ninyo, 6 months of daytime, 6 months of nighttime. So, tips ha. Bigyan kayo ng tips para makatulog kayo. So, tips for midnight sun. At saka tips for summer. Yan, tips for sleeping in midnight sun. So, go to bed and wake up around the same times each day. So, paano kayo makatulog yung tao sa midnight sun? Yan. Dapat may thick curtains para ma-block mo yung sun rays, para ma-feel mo yung blackout ba. Yan. I-block mo yung sun. Or better, takpan mo yan ng carton or mga opaque. Huwag masyadong transparent, translucent. Dapat opaque material. Pwede papel, no. Pwede kahit ano. Kahit anong opaque objects. Pwede cartolina, lagyan mo sa likod. Para makatulog ka pa, para ma-feel mo yung nights, di ba? Yung sunblock na yung device. At saka yun, para di ba? Lalo sa mga gusto mo maaga matulog, yan. Takpan mo yung araw para makatulog ka. Para feel mo yung nighttime kahit walang nighttime, kahit midnight sun. So, yan yung tips ha sa naka-midnight sun sa summer. At isa pa, kung dito sa Pilipinas naman, para ligtas sa summer, tips. So, first, uminom ka ng 8 baso na tubig. Why? Para stay hydrated. Better ang tubig kaysa mag-ice cream or soft drinks kasi matamis kasi siya eh. Delikado sa ating ngipin, di ba? Too much sweets can harm your teeth. So, yun. Pwede naman, pero huwag masyado maramihan ng ice cream or soft drinks. Yung soft drinks is hindi lang makakasira sa ngipin, pati makakasira sa katawan. Pati beer or any soft drinks. Para, yun. Better ang tubig at juice. Yung natural juice ha, hindi yung artificial. Yung artificial is 8 o'clock lang. Pwede naman. Dapat safe pa rin yung pag-intake. At saka isa pa, huwag lumabas ng bahay sa may late mornings at saka from 9 a.m. to 3 p.m. Yan ang discourage or 4 p.m. Discourage kayo nilabas ng bahay para iwas heat stroke. At saka, kung hindi makagawasan, magdala ng payong or sombrero, hats or umbrellas para may pantapat ka sa araw. At mag-park ka ng sakyanan, dapat
Para ayaw mo mabunga ng mainit na hangin sa aircon, takpan niya ng cover or mag-park ka sa shaded area. At sa gusto mo mag-beach vacation, dapat mag-apply ka ng sunblock para habang tumatagal ka sa beach, iwas sunburn. Habang nag-swimming ka sa beach, iwas sunburn. Yan lang ha. Stay safe sa summer. At yan po. Sa susunod na video, may special na handog ang Good Vibes. So, maybe we'll have a vacation. Basta yan. Surprise lang. Vacation man or hindi. I don't know vacation siya or basta special siya. Yung parang ma-feel mo yung tour or mapadala ka sa ibang country, ibang bansa. Parang buong bansa Itbulaga, di ba? Kahit wala na yung original host na Itbulaga, tuloy parang Itbulaga. Kasi yung original Itbulaga is nasa rival network ng kapatid, di ba? Yan, kahit walang nandyan Itbulaga pero may iba-ibang host. Parang buong bansa Itbulaga. But buong bansa, stay safe sa summer. Yan lang po ang ating good vibes for today. Kita-tita tayo for the next episode. Abangan. At yan lang po. Ako po si Joshua Saldana. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you and God bless. See you on the next episode. When you watch in the morning, you have good vibes with Joshua Saldana. When you watch in the evening, you have FNL. When you watch in the news, you have STN FM Round Clock. All these shows are dedicated to you on STN FM.